Kung gagamit kayo ng tamang oil at papalitan nyo yan based dun sa interval nung huling oil na nilagay ninyo, hindi malayo na magtatagal ang inyong makina at hindi kayo gagastos ng malaki pagdating sa repair. Hello mga paps, I'm Kuya Shane at i-discuss ko yung mga mistake ng mga car owner related to engine oil. Siguro may narinig na kayo dyan. Paghugot ng dipstick, pagtingin dun sa oil na malinaw pa, ang sabi, okay pa to. Wag muna nating i-change oil. So, yan yung isa sa mga mistake no na ginagawa na hinuhulaan kung kailan mag-change oil. Pero ito, discuss ko sa inyo, no? Isa sa mga mistake dyan, o number 1 dyan, ay yung pag-extend ng oil change. So, nabanggit ko nga kanina, no? Kung ano yung huling oil na nilagay ninyo, yun yung susundin ninyo na interval. Like for example, may tatlong klase kasi ng oil. May tinatawag na mineral, may tinatawag din na semi-synthetic, at fully synthetic. Bawat oil na yan, may recommended yan na interval. Like for example, ang pinasok ninyo sa inyong engine ay mineral. That's good for 3 months or 5,000 kilometers lang. At kung pinasok naman ninyo ay fully synthetic, that's good for 10,000 kilometers or 6 months. Yung semi-synthetic naman, in between lang yan. Kumbaga, mga 7 to 8,000 kilometers or 4 to 5 months. Yan yung interval na recommended dyan sa mga oil na yan. Pero ito reminders ko lang. Mas maging mahigpit kayo sa kilometers rather sa months. So sabihin na natin, yung 3 months sa mineral, pwede nyo namang extend yan ng 1 buwan. Gawin yung 4 months. Yung 6 months, sa fully synthetic, pwede nyo namang i-maximum yan hanggang 8 months. Pero ito lang reminders ko lang din. Huwag nyo naman patagalin ng 1 taon. Kasi pwedeng mag-accumulate yan ng sludge. Yan yung reminders ko naman sa inyo. Okay? At kung gusto nyo talagang alagaan yung inyong makina, mas recommended na i-oil change ninyo ng mas early. Like for example, yung sinabi ko nga mineral, di gawin mo lang 4,000 kilometers, change oil mo na. Kung fully synthetic naman, mga 7 to 8,000 kilometers, change oil mo na. Kung mas early, mas okay. Kasi mas malinaw yung oil na makukuha ninyo at mas maganda yung magiging pagpapalit ninyo. Kumbaga, hindi pa masyadong contaminated yon, dinagyan nyo ng bago. So, less contamination din. Okay? So, kumbaga, yun. Sundin ninyo yung recommended na interval ng huling oil na nilagay ninyo. And yung number 2, yung paggamit ng maling viscosity. Yan. Yun yung makikita ninyong number dyan. Yung halimbawa, 5W30, 5W40, ayang 0W30, yan. Kung ano yung recommended sa inyong engine, yun ang ilagay ninyo. Yan ay makikita naman ninyo sa inyong owner's manual. Pero ako, tamad ako magbasa ng manual. So, ang ginawa ko, chinek ko yung ginamit na oil dun sa kasa. So, nasa resibo naman yan. So, like yung sa akin, yung aking Vios, yung aking Avanza, ang ginamit nila dun is 5W30. So, yun yung sinusunod ko na oil para sa aking engine. So, yan yung pinaka-suggestion ko sa inyo. Check nyo na lang doon sa inyong resibo. Kasi 'di ba sa first 1,000, 5,000 kilometers, libre naman yung PMS. So, yun, tinignan ko na lang. Okay, ginagamit nila 5W30. So, yun yung ginagamit ko ngayon. So, yan kasi yung mas maganda yung niyan Kasi hindi naman totoo yung pag gumamit ka ng mas malapot, mas maganda. O gumamit ka ng mas manipis na oil, mas maganda. Kung ano yung oil na recommended sa engine ninyo, yun yung gamitin ninyo. Okay? Then, yung number 3 natin, yun, buying fake oil. Sadly, no, napakarami ng fake na oil ngayon, lalo na sa online. Actually, kahit sa mga store, may mga nagbebenta rin ng peke. Ang suggestion ko sa inyo, kung sakali man, pwede naman kayong bumili sa kasa kung gusto ninyo
Kung medyo namamahalan kayo, meron din naman sa mga gasoline station. Okay din doon kasi for sure naman hindi sila magbebenta ng peke dyan. Or, ako ito, personally sa akin ayokong bumili ng oil sa online nung mga branded kasi malamang sa lamang baka peke yun eh. Ang ginagawa ko, bumili na lang ako ng oil na hindi masyadong kilala pero pasok naman doon sa standard. So, siguro naman di na nila pepekein yun, 'di ba? Kumbaga, yun na lang ginawa ko. So, nakakamura pa ako. Online ako bumibili, yet hindi kilala pero pasok doon sa standard at may mga testing naman sila na okay. Pero nasa sa inyo kung anong diskarte ninyo. Pero yan yung isa sa mga para makatipid din kayo. Then yun, yung hindi rin pagpapalit ng oil filter. Yan. Yung oil filter isa yan sa mga reason kung bakit nagtatagal yung ating makina o yung ating oil. Kasi kung hindi nyo papalitan yung filter, pwedeng mag-clog yan. So hindi makapag-flow ng maayos yung oil. So parang magugutom yung ating makina sa oil. So ang tendency nun, makakasira din yan. Then yun, yung over refill, yan. Yung sobra-sobra ang paglalagay. Laging dun lang sa full. Huwag nyo nang itataas dun. Misa nga, mas okay pa yung medyo lower ng konti sa full kesa dun sa sobra. Ang problema kasi pag sobra yan, ang liquid, hindi naman natin nakukompress yan. So, pag sobra-sobra yan, hahanap yan ng pupuntahan. So, ang ending yan, baka masira yung mga gasket ninyo. So, mas malaki yung problema. Magkakaroon kayo ng tagas. Or, pag yan ay, kumbaga, yung meron dyan sa ilalim, tas na gagalaw niya lagi yung oil, so pwedeng magpo-foam yun. So, pwedeng masira din yung ating makina. And, kung sobra-sobra kasi yung oil, imbis na makagaan yung oil, pwedeng makabigat yan sa takbo ng ating makina. Yan. Tapos yun, yung pagmimix ng mga oil, nako, medyo ingat-ingat kayo sa pagmimix ng oil. Pero ako ginagawa ko yan. Pero sa akin hindi. Ang ginagawa ko, may sobra akong mineral. So, tas may sobra akong polysynthetic. Pinaghahalo ko lang yan. Pero ang sinusunod kong interval yung pang mineral. Hindi yung pang polysynthetic. Pasensya na, baka alam ko, baka may mag-suggest dyan. Tapos ito, yung paggamit ng yung mga tinatawag nilang additives. Yan, flashing. Ingat-ingat kayo dyan. Siguraduhin ninyong tama yung paggamit ninyo. Lalo na sa yung flashing. O pag sinabing 5 minutes lang, 5 minutes lang. At ideally, i-drain yung mabuti. Mas recommended yan na gamitin kung magbababa kayo ng oil pan o bago kayo magbaba. Para siguradong halos maubos ninyo yung oil. Kasi ang mangyayari kasi dyan, halimbawa, nag-flashing kayo, natirahan ng oil. So, about drain plug lang kayo. Tapos may natirang mga 100 ml na may flashing pa. So, nilagyan nyo ng bagong oil. So, contaminated yung bago nyong oil. 'Di ba? So, yun lang naman ninyon. Then yun, yung polysynthetic, nako, hindi yan lifetime. May interval yan. Sundin ninyo yung recommended na interval ng inyong oil, no? So, yun lang naman yun. So, yun. Idea lang naman to. Kumbaga, para magtagal yung inyong makina. Sana makatulong sa inyo, no? Again, sundin ninyo yung recommended na interval nung huling oil na ginamit ninyo. At gumamit kayo ng tamang viscosity at umiwas kayo sa peking oil. Panigurado, magtatagal ang inyong makina dahil sa oil. Kung nagustuhan nyo yung video, paki-like at pwede nyo tong i-share lalo na sa mga nagdi-DIY o doon sa mga car owner dyan na pwedeng sa labas na magpapa-PMS. Sundin ninyo yung, kumbaga kayo as car owner mismo ang obligahin ninyo yung sarili ninyo na i-change oil ninyo at huwag nyong i-extend masyado kasi baka makasira at mas malaki pa yung maging problema ninyo. Isa sa mga problema dyan, oil sludge. Yan, na nakakasira talaga ng makina. Kung nagustuhan nyo yung video, paki-like na lang mga paps.